yung reaksyon mga kababayan ni dating Chief Justice Ascuna na bumalangkas ng 1987 Constitution, yun daw pong protective custody, hindi daw po legal mga kababayan na basihan sa batas. Yan po yung sabi dito Yung ibinigay na protective custody ng Senado ay hindi daw po legal na basihan sa batas. Sabi po ni former Chief Justice Ascuna mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Si retired Justice Adolfo Ascuna, former Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines at isa po sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Hingan po natin ang kanyang opinion, ang kanyang insights kaugnay po ng desisyon ng Korte Suprema kahapon na pagbasura po ng hiling na temporary restraining order at status quo ante order ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Magandang umaga po sa inyo, Justice. Good morning. Magandang umaga po. Si Alvin po ito, Justice. Ano po? Ano pong ibig sabihin? Ano pong implikasyon ng desisyon ng Korte Suprema? Ibig sabihin po ba, Justice, pwede nang i-manhunt o hulihin ng mga otoridad si Senator De La Rosa? Sa palagay ko po, sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit ang Korte Suprema hindi pa nag-decide ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas. Medyo sa palagay ko dapat hintayin muna yung desisyon sa petition mismo upang maklaro kung talagang wala nang hadlang sa pagpadala sa kanya sa Hague. Yun po ang hintayin natin dahil hindi pa nakadesisyon ng Korte Suprema sa... Pero iilang tulog na lang naman. Ano ba ngayon? 21 mga kababayan, 4 na araw na lang ilalabas na ng Korte Suprema yung pinaka-pinal na desisyon po nila sa lahat ng hinihiling na remedies ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. Pero yung maganda kasi dito mga kababayan, sa unang inilabas na desisyon ng Korte Suprema, maliwanag na hindi nila binigyan ng TRO si Senator Bato. Ibig sabihin, hindi nila pinipigilan yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At anytime, anywhere, pwede siyang arestuhin. Sa petition mismo, dinesisyonan muna yung temporary restraining order. So, ibig sabihin, pwede na siyang arestuhin. Ngunit sa narinig ko, ang pamahalaan ay hintayin pa rin yung main decision. Huwag lang siyang lumabas sa bansa. Okay, so just to be clear, himayin natin yung opinion ninyo, Justice. Ano po? Ang sinasabi ninyo ay pwede, sa palagay ninyo ay pwede siyang arestuhin, pero sa palagay ninyo hindi pa siya pwedeng dalhin sa The Hague. So pwede siyang physically i-accost, i-detain, pero not to travel to The Hague kagaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Opo, pwede na siyang i-detain kung makita siya dito sa Pilipinas. Ngunit pag papadala sa Hague, dapat hintayin muna yung main decision ng Korte Suprema. Opo, so kung pwede na po siyang arestuhin o i-detain, Justice, is he therefore a fugitive from the eyes of the law? Palagay ko po hindi pa dahil nakapending pa yung issue ng efficiency o sufficiency ng international warrant for purposes of sending him out of the country. So that is still to be decided. Opo, nga ngayon. Sige po. Wow. Pero hindi na masama mga kababayan, mas maganda umaksyon na yung mga otoridad natin at arestuhin na etong si Senator Bato. Kasi mga kababayan, habang tumatagal, kung hindi sila action dito, kung hindi nila arestuhin si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, talagang makakaiwas to, makakatakas to sa kamay ng pananagutan. So mas maganda na hawak na ng mga otoridad itong si Senator Bato habang hinihintay yung pinal na desisyon ng Korte Suprema. Mas maganda yung ganon kaysa hahagilapin pa kung saan nagtatago itong si Senator Bato. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Third naman na Justice, ano po? Kumbaga opinion nyo na lang naman po ito, hindi naman po kayo kasali dun sa deliberasyon ng Korte Suprema. Tama. Kung kayo po ang tatanungin, kasi yun ang nagiging debate, dun nagkakatalo at nag-aaway-away yung magkabilang kampo. Yung ICC warrant ba ay sufficient o sapat para arestuhin ang isang Pilipino at dalhin sa ICC? Kung kayon tatanungin, o hindi ganyan ang tama. Dapat talaga lokal. Kasi ang ini-insist ng kampo ni Bato, dito nyo kami i-try sa local court. Dapat ang mag-issue ng warrant, local court. Ano ho ba talaga, Justice? Ano kasi itong international warrant, hindi parang ordinaryong arrest warrant ito. Po. Dahil hindi lamang ito
arestuhin kung hindi ipapadala sa ibang bansa. Opo. Kaya itong international warrant dapat magkaroon ng definite ruling sa Supreme Court kung ano ang epekto nito sa harap ng ating sariling batas na nakalagay na mayroong diskresyon ang pamahalaan na ipadala siya o hindi. Dahil nakalagay sa sariling batas natin na the Philippine authorities may decide to send him abroad instead of Iyari yan si Senator Bato pag ang pamahalaan na nag-decide. Di ba mga kababayan? Halimbawa, kung akong presidente at ako magdi-decide para ipadala si Senator Bato sa dahig or hindi, ang sagot ko dyan, ipapadala ko na yan. Para na sa ganon, hindi naman unfair kay Duterte na siya lang ang naando doon mga kababayan at yung mga alipores niya, wala. Di po ba? Kasi kung ako talaga ang tatanungin dyan mga kababayan, sila naman ang kasama ni Duterte na ginawa yung maling pulisiya na yan hanggang sa in-execute. Ano po sa field yung maling pulisiya nilang yan, dapat po talaga mga kababayan magkakasama sila doon na iniimbestigahan at nalilitis ng International Criminal Court. Ano po ngayon, ituloy pa natin. arresting him here. So yun po ang dapat mapaliwanag ng Korte Suprema. Hanggang hindi po yan napaliwanag, hindi po natin pwedeng masabing fugitive na ito si Bato dahil hinihintay pa niya yung papaliwanag sa main decision na yan. Pero ang position ninyo as a jurist, as an expert, siyempre gusto natin malaman, kasi may weight po ang opinion ni Justice Ascuna dahil dati siyang Supreme Court Justice. Tama. Ano ang position ninyo, ang legal position ninyo sa usapin, Justice? Ang personal opinion ko dyan ay ang pamahalaan natin ay mayroong discretion to send a person under international warrant to The Hague at i-combine ito sa article ng Statute of Rome na tayo ay nanatiling obligado sumunod sa mga utos ng ICC regarding crimes committed during the time we were still members. Palagay ko ang pamahalaan may poder na ipadala siya. Ano? Opo. So, pag sinabi... Ano? Yung mga dinisit dyan. Ano? Ayan mismong dating Chief Justice mga kababayan ng Korte Suprema na ang nagsasabi na talagang kung sa kanyang opinion mga kababayan dapat talaga ipadala na si Senator Bato sa International Criminal Court mga kababayan, lalo na at meron po tayong Republic Act 9851 na kung saan sinasabi po doon, lagi naman po natin itong inuulit, na kapag may isang Pilipino na iniimbestigahan or nililitis ng International Tribunal Court mga kababayan, dapat po talagang ipadala doon, isurrender ng Philippine Authority. Yan po yung sinasabi dyan mga kababayan sa Republic Act 9851. Kaya nga hindi ko maintindihan kung sang logic nakuha ni Jamie Bondoc yung yung sinasabi niya na dapat sa kanilang mga abogado i-implement yung arrest warrant ni Senator Bato. Di ba maliwanag mga kababayan na kapag halimbawa ikaw yung nakapangalan sa arrest warrant, kailangan sa'yo i-implement yun kasi babasahan ka ng Miranda rights pag inaresto ka, hindi sa abogado niya. Kaya nga hindi ko makuha yung logic ni Jamie Bondoc nung sinasabi niya mga kababayan na sila na lang yung tatanggap ng arrest warrant ni Bato de la Rosa. Pero anyway, mamaya pag-usapan natin yon, tuloy pa natin to. Sabi ninyong sa Statute of Rome, yung Rome Statute, hindi na tayo miyembro nun, Justice? Opo, yung Statute of Rome kasi mayroong continuing obligation tayo to cooperate kahit na tumigil na tayo mag-membro, mayroong provision doon, Article 127, Paragraph 2, which says that withdrawal shall be without prejudice to the consideration of matters already under the consideration of the court at the time we withdraw. Sa madalit salita, ano yung sinasabi dito mga kababayan? Sa madalit salita, kahit hindi na tayo miyembro ng Roman Statute, meron pa po tayong pinaka-obligasyon na hayaan silang magpatuloy sa kanilang nasimula na investigasyon mga kababayan, at kung ano yung kahihinat na nun, kailangan natin makipagtulungan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. So ito pong drug war provision na ito, mga prosecution, ay already under consideration of the court nung nag-withdraw tayo.
Opo. Ngayon doon naman po sa, 'di ba may findings po doon sa Senado, yung nangyari sa Senado, kung na-monitor po ninyo, Justice, ano po? May pananagutan po ba Yan. ang Senado, kung sino man yung sa Senado doon na nag-protective custody po kay Senator Bato, tapos hindi na po siya mahagilap. Ang sabi lumabas lang daw. Ang sabi ng mga iba, hindi tumakas yan. Oo. May pananagutan ba ang Senado doon sa isyung yun? O wala naman kasi hindi naman ang posisyon nyo nga po, hindi naman siya fugitive at that point in time. Yung Senado naman yung protective custody nila, wala po sa batas yun dahil yung immunity ng isang senador limited lamang sa offenses with penalty of 6 years and below. Tama! Ngunit itong protective custody maaring ating ituring na tradisyon lamang at nasa pamahalaan natin na respetuhin ba o hindi itong tinatawag na protective custody. Opo. So ibig sabihin hindi yun batas ang ginawa nung Senado, ano po, Justice? Hindi So, talaga. ngayong hindi na mahagilap si Senator Bato de la Rosa, may pananagutan ba yung liderato ng Senado o wala naman? Wala namang batas na ganon. Kaya ngunit itong ating mga autoridades naman ay palagay ko ay respeto din yung Senado at pinapayagan lang siyang sigurong mag-attend ng hearing kung gusto niya. Opo. Ngayon, Meron lang akong final. Justice, tanong. nandito si Doris Bigonya. Gusto makisali po. Go pa. Justice, gusto ko lang malaman, hindi po ba, this sense, medyo hindi magandang message sa ating mga kababayan na kapag ikaw ay nasa poder, you can get away with anything Parang and everything. total kakanlungin ka naman ng Senado eh. Samantalang ordinaryong tao, Diretsong kulong. rekta po, justice. So parang ang nagaano mga tao, bakit ganon? Tungkol yan sa impeachment proceedings kasi ang requirement sa kasalukuyan ay physical presence. Kaya kailangan siyang humarap upang sumama doon sa proceedings sa impeachment. Ang pamahala naman hindi naman daw siya arestuin hanggang walang desisyon ng Supreme Court doon sa main petition niya. Opo. Ito naman ang tanong ko last, Justice, ay political. Ano po, political ang nature ng tanong ko. Ah. So, sa palagay ninyo, Justice, tama po ang stance o current position ng gobyerno na antayin na natin kung ano man yung magiging pasya ng Korte Suprema bago natin arestuhin o kung ano man ang gawin natin, let's wait for the Supreme Court. Wait and see. Is that the more prudent stance for government, for the administration now? O hindi? I-execute nyo na yan. Wala nga TRO wala nga SQA, di ba? Yan. Ano mas maiging posisyon sa gobyerno as administration? Tingin ko dito mga kababayan, much better hintayin yung buong dalawa kasi yung tingin ko dito mga kababayan in my personal opinion. Ang una, dapat i-execute na. Arestuhin na si Senator Bato de la Rosa at ilagay sa custody ng ating mga otoridad mga kababayan habang hinihintay yung pinal na desisyon mga kababayan ng Korte Suprema sa May 25. 2026. So ngayon, ang pangalawa naman dito mga kababayan, mas maganda talaga na hintayin na kung ano yung sasabihing kabuuan ng Korte Suprema para na sa ganon, lahat ng proseso sa paglipat kay Senator Bato de la Rosa papuntang dahig mga kababayan, lahat dumaan sa tamang proseso at wala nang masasabi yung mga DD-shit na pinulitika etong si Senator Bato. So ngayon ituloy pa natin. Justice. Palagay ko tama yung posisyon ng gobyerno na hintay na muna yung desisyon ng Supreme Tama. Court dahil wala kasing guidelines ngayon concerning itong mga international warrants which are different from our local warrants because it involves rendition, surrender to a foreign country. So wala pa tayong implementing rules and regulations. Unlike yung extradition, meron nang ginawa ang Supreme Court rules on extradition. Ngayon siguro dapat gumawa ang Supreme Court rules regarding international warrants. Opo. Justice, maraming salamat po sa insights po ninyo. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pag-accommodate sa Salamat po. request namin. Ha? Ayan mga kababayan mismong dating Chief Justice mga kababayan ng Korte Suprema ang nagsabi na kung siya ang tatanungin mga kababayan, ang pinakamagandang dapat gawin sa usapin ng pananagutan ni Senator Bato de la Rosa ay isuko na siya sa International Criminal Court mga kababayan kasi yun naman talaga ang nakasaad sa sinasabi po ng batas ng Republic Act 9851 na kung saan dapat isurrender ang isang Pilipino na iniimbestigahan mga kababayan sa International Tribunal Court mga kababayan katulad ng International Criminal Court. So ngayon, para sa akin,
much better na arestuhin na sa lalo't madaling panahon etong si Senator Bato habang hinihintay yung pinal na desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin, ano pa masasabi ninyo? Hingil po sa usapin po na ito, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.